Dismayado ang lokal na pamahalaan ng Lobo, Batangas sa planong pagsasagawa ng dredging activities ng MV Emerald sa kanilang lugar. Noong Huwebes dumating ang dayuhang barko, lulan ang mga Chinese at Indonesian crew. Ayon sa alkalde ng Lobo na si Gaudioso Manalo, may ibang kumpanya silang kakontrata para magsagawa ng dredging o paghuhukay sa Lobo River. Katunayan, patapos na ang paghuhukay doon bago pa man dumating ang dayuhang barko. Ayon sa alkalde, inabisuhan na nila ang kapitan ng barko na agad lisanin ang lugar. Wala kayong business permit, basta lang kayo mag-ooperate. Sabi ko, parang bara ko kanyang gusto niyo. Hindi pwede yung ganun. Kaya definitely, hindi ko kayo papayagan. Sabi ko, umalis na kayo para mawala na yung issue. Hanggang hindi pa umaalis. Nagpakita pa umano ng Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DNR Calabarzon ang kumpanya ng dayuhang barko. Pero hindi pa rin sila pumayag na makapag-operate ito. Kami ang huling magdidesisyon kung yan ipapayagan o hindi. So yung kanilang nakuha na ECC, first step pa lang, andyan na kaagad. Parang atat na atat eh. Tiniyak din ng lokal na pamahalaan na hindi pa nakapagsasagawa ng paghuhukay ang barko sa kanilang lugar na kabilang sa protected area dahil malapit ito sa Verde Island na isang marine biodiversity. Sapagkat kami po ay tapat ng Verde Island Passage. Yung Verde Island Passage ay center of marine biodiversity in the whole world. Ito ang pinakamagandang dive site. So pag nag-akla ka dyan, masisira. Kaya hindi kami papayag. Sa ngayon ay malayo na sa dalampasigan ng barko. Samantala, may mga namataan din umanong Chinese dredging ships sa karagatan ng Masinloc at Cabangan, Zambales. Ayon kay dating Bayan Muna Party List Congressman Nery Colmenares, nakunan nila ito ng video noong February 16 habang gumagawa ng dokumentaryo sa West Philippine Sea. Tila nagmimina umano ng black sand ang mga barko na makapipinsala sa dalampasigan at maglalagay sa peligro sa mga komunidad doon. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas.